Kumusta kayo lahat? Ngayong araw na to, ipapakita ko kung paano ko to ipinupulwid yung mga bintana. I mean yung mga pamaypay na ito. Naiano ko na ito, naipulwid na yung parting harapan. Pero kinakailangan pagbukas natin, dapat ipulwid din yung mga loob na parte. Sa paggawa ng mga pamaypay na ito, I mean yung mga pinaka bintana, hindi kinakailangan i-welding lahat. Ang talagang nakagawian na namin, yung ibabaw lang at saka yung loob na parte. Okay, so itututok ko yung camera para nakikita nyo kung ano yung ibig kong sabihin. Okay, for example, itong ano na ito, itong pamaypay na ito. Pamaypay talaga. Paypay kasi ang tawag namin dito. Bali, nabuksan ko na ito. Ayan. Ang ipupulweld ngayon dyan, itong mga ito. Ayan yung loob na parte. Saka yung mga ito. Yun. Yung paikot na yan. Hindi na pinupulweld dito yung mga ganitong parte sa gitna. Saka yung mga ganito. Hindi na masyadong pinupulweld yan. Dito na lang magpo-focus sa lugar na ito. Then bago ipulweld, tingnan din kung nasa tamang alignment. Yung harapan na i-welding na yan. Yan, nakapulweld na yan dito sa harapan. Ito. Ganun din doon. Sa mga hinges, nakapulweld na yan. Pati yung kanto na yon. Pati itong lugar na ito rito. Then pag binukas natin ito, ulitin ko, ipupulweld din natin itong mga lugar na ito. Yung mga kanto. Pero yung dito, hindi na natin uulitin. Hayaan na lang natin yan dyan. Kasi sobrang nipis na yan. Hindi na dinodoble ang pag-welding dyan. Sa harapan lang ang welding yan. Dito lang sa lugar na ito. Then yung likuran, hindi na kinokontra. I mean, hindi na pinadadaanan pa ng welding. So, lahat ng mga nandiyan dyan, lahat yan ay ganun ang gagawin. So, ito yung pangalawang paypay. Yan. Ipupulweld din yan natin itong itong lugar na ito, itong apat na kanto. Tapos itong nasa mga gitna, itong pinaka-brace. Ganun din dito, tsaka doon. Bali natin ito ay naibubukas na. Hindi pa nga lang napupulwid. Mga wala pang pulwid dyan. Okay. So ipapakita ko kung paano ko to ginagawa. By the way, sa paggawa ng ganito, hindi ko na masyadong ginagamitan ng face shield kasi masyadong manipis itong bakal na ito. Itong Z-bar na ito. Kasing kapal lang ito na ito. Halos ano lang eh. Halos 1mm lang ang kapal ng Z-bar. Ito flat bar ito, halos kasing kapal lang. Ito na ito. Mas manipis pa nga ito eh. Napakanipis ng ating materialis na Z-bar na pang steel window. Kaya pag ako nagwe-welding na ito, hindi ko na ginagamitan ng face shield. Kaya wag nyo na akong hanapan ng proper na PPE. Kasi ang pag-welding ko na ito ay napakabilis. Split seconds lang na spot weld. Kasi pag tumagal pa ng konti, mabubutas na ito. Ulitin ko, yung mga ganitong klaseng materyales, sobrang nipis, medyo taasan nyo yung current. Ibig sabihin, kahit na manipis ang inyong wine-welding, pag mataas ang current, luto agad. Pag wine-welding yung ganyan, luto agad yung portion na yon. Kapag mababang current na ginamit ninyo, hindi nga mabubutas, kaso hindi naman siya masyadong maluluto. Parang naglagay lang kayo ng, sa ibabaw lang ang kapit. Kumbaga sa wag namang yung mga nanonood, parang naglagay lang kayo ng kulangot niyan. So ang ginagawa ko, tinataasan ko ng konti ang ampere, tapos mabilisan ang pag-welding. Dut-dut lang, spot weld lang, ganun lang. Ganun katulin yun. Ganun kabilis. Kasi pagka bumabad pa ng konti, matutuluyan na. Okay, so ang ginagamit kong welding rod ngayon ay 2mm. Ayon sa libro, ang maximum neto na ginagamit na ampere ay 75 ampere. So, ang ginagamit ko ngayon, medyo mas mataas sa 75 ampere. Minsan ginagawa ko itong 100. Minsan 99. Gaya na ito. Ibig sabihin, mas mataas sa 75 ampere ang ginagawa kong setting. So, ang nilalagay ko lang dito ngayon, ang setting niya ngayon ay 89. Pagka naramdaman ko na medyo humihina na yung ating kwan, tinataasan ko. Pero hindi ako nababa ng 75 ampere. Pasensya na pinigin yung aking refresh tayo. Ano kasi ito? Sira na yung
blower na ito, kaya may extra akong fans na pinagagana sa likod para malamigan ang ating welding machine. Okay, so ipapakita ko na kung paano ko ito binibira. Hindi na ako masyado magsasalita. Panoorin nyo na lang kung paano ko ito gagawin. Okay, so umpisan ko rito sa pinakadulo. Ang delikado ang aking cellphone, baka parang matatao pa. Okay, so panoorin nyo na lang kung paano ko ito binibira. Okay, so maliit lang na welding rod ang ginagamit ko. Ang tawag dito sa mga hardware, special ko, no? Special daw. 2mm lang ang aking ginagamit na welding rod. Titignan ko muna yung alignment nito. Pagka medyo talis pa, o medyo pa patay, pwede ipatay muna bago tayo na yung full wheel. I-spot wheel muna natin yan, ipoposition, tapos saka tayo mag-full wheel. Yung apat na kanto muna ang i-double check sa yung alignment. Okay na ang alignment na ito, pwede na ako mag-full wheel ngayon nito. Kaya nasabi ko, napakabilis na ito. Split seconds lang ang pag-welding na ito. Bunot agad. Yan, ganun lang katulad. Nakikita nyo, napakabilis ng aking pagbunot. Halos kasasayad pa lang ng welding rod, binubunot ko na kagad. Kaya kung gagamitan ko pa ito ng face shield, mas maduduling ako. Kaya huwag nyo na akong hanapan ng kompletong PPE or gumagamit ako ng face shield kasi medyo maselan niya itong ganitong trabaho.
Okay, so na-implement ko na itong isang paypay na ito. Pwede na itong isara. Yan yung isang paypay naman ang aking bibiray. Okay, the same procedure pa rin. Pagka naiangat natin yung pamaypay, i-align natin yung apat na kanto, ispatan ng konti, saka tayo mag-full view. Double check yung alignment kung naka-align na. Ito yung sinasabi kong mga kanto. Yung kanto na ito, titignan natin kung pantay. Kanto na ito, saka yung kanto ron. Yung dalawang yun. Yun ang ating iingatan na dapat ay lagi naka-align yan. Laging, ibig sabihin, nakapantay. Okay, so ipo-full wheel ko na ito. Sana bumagsak ang cellphone ko. Hirap na walang cameraman. Okay. So ipo-full wheel ko na muna ito. Gaya na sabi ko, ispatan muna. I-align muna lahat ng kanto. Okay, so nai-align ko na yung apat na kanto. Pwede na ako ngayon. Pwede na itong i-full wheel. Kung napapansin ninyo, napakabilis sa pagwe-welding ko rito. I mean, kasasayad pa lang ng welding rod, bunot agad. Kasi pagka nababaran ko pa ng kaunti, mabubutas dito. Okay, yung ganito kabilis na pagwe-welding, hindi na masyado itong ginagamitan ng face shield. Gaya na sabi ko, mas lalo kayo maduduling kapag meron kayong face shield. Kaya sanayan talaga ito. Maski walang face shield, dapat marunong kayong mag-welding. Dapat marunong kayong tumingin ng tinatawag na, maski hindi gumagamit ng face shield, ang importante, alam nyo na nagkakaroon ng maganda yung molten pool na tinatawag. Kami mga sanay na, alam namin yung ibig naming sabihin na yun yung part na nalulusaw yung bakal, pati yung welding rod. Yun ang tinatawag na molten pool. Kaya kinakailangan, pag-aralan ng mga bagong welder, yung tinatawag na molten pool, dapat makita nyo. At pag nagsama yung pag nag-bind na sila, dapat kabisado nyo kung merong welding na maganda o magandang kapit ang inyong tinatrabaho. Kami mga sanay na, maski walang face shield, kabisado na namin ito. So
Pero yung mga baguhan, hanggat maaari, gumamit kayo ng face shield. Yun nga lang, sinasabi ko nga lang, medyo nakakaduling itong ganitong trabaho. At saka kung baguhan kayo, huwag muna yung subukan yung ganito kaninipis. Sa makakapal muna kayo. Kasi mahihirapan kayo. Dapat medyo makapal muna ang i-welding. Okay, so itutuloy ko na itong pag-welding dito. Okay, full build na ito, yung harap at saka likod. Medyo matigas na siya ngayon, medyo lumalaban na. Hindi na masyadong tawag dito, hindi na masyadong nabalagtot. Pwede ko na itong isara. Then, ang huling gagawin dito, igagarain naman ito lahat bago natin ikabit yung pinaka-handle. Okay, ganito yung handle ng steel window. Bago natin ito ikabit, kinakailangan malinis na muna itong likuran na parte, saka natin ito ikakabit. Igagrind natin lahat dyan, pagagandahin natin, i-retoke natin kung meron dapat i-retoke, bago natin ikabit ang handle. Pero siguraduhin na maganda yung pagkakalapat ng ating paypay. Kinakailangan maganda yung lapat natin, ay sinasara natin. Ganyan, walang singaw. Kinakailangan pantaya pagka binubuksan at sinasara. Okay, so lilipat naman ako sa kabila. Okay, pwede siguro itong hindi ko na masyado ipakita. Totally, pare-parehas lang naman ang gagawin dito sa bawat pamaypay na ito. Naipakita ko na yung dalawang pirasong paypay. So maaaring pwede na siguro hindi na ipakita yung mga susunod. Tapusin ko lang itong isang ito. Then yung ibang parte naman ng paggagawa ng steel window, ipapakita ko kung paano ito binubuo. Okay, gaya ng dati, pag naibukas natin, hanapin yung mga hindi naka-align na mga kanto. Mag-concentrate muna sa kanto. I-align muna maigi. I-spot, then saka mag-pull. Nakakalapalize lang ang ginagamit ko para kasi minsan nakano yan eh. Hindi nakapantay na ganyan, so by means of plies, may gagawin natin. Okay, so i-align ko na yung apat na kanto, pwede na ako mag-pull width. Kahit na saan kayo magsimula, pwede sa gitna, pwede sa kanto, bahala na kayo. So ngayon, sisimulan ko muna sa gitna, itong mga brace na ito. Ganito lang ang pag-welding ha, 10 seconds lang, tapos puro tagad. Hindi pwedeng tagalan nyo, pabaran. Puputas ang ating radyo.
Okay, so naka-full wheel na rin ito. Pwede na natin itong isara. Nakita nyo, lapat na lapat. Okay, so gaya na sabi ko, hindi ko na masyado ipapakita lahat kasi medyo mahaba ito. Halos 20 feet ang haba ng bintana na ito. So hindi ko na ipapakita kung paano ko pa ito full wheel lahat-lahat. Kasi napakarami pa na ito. Gaya ng mga ito. Hindi pa rin ito napo-full wheel. Wala pa rin full wheel yan. Wala pa rin welding yung mga yan. Ipo-full wheel ko pa lahat dyan hanggang doon sa lugar na yun. Okay, so naipakita ko na kung paano i-full wheel yung bawat pamaypay. So hanggang dito na lamang muna uli. Yung ibang parte naman ay ibang kulang na kailangan para mabuo ang steel window ang ipapakita ko sa susunod na video. Maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa paggawa ng mga ganitong mga steel window. So antay-antayin nyo lang yung mga karugtong na ito. Huwag kayong magmadali. Talagang mahirap ito. I mean, hindi ito nagagawa na mabilisan talaga. Lalo't ganito kahaba ang project natin. Medyo mahaba. So, konting pasensya lang. Maraming salamat sa mga silent viewers, at saka sa mga bagong subscribers, at saka sa mga nagtitiwala sa akin. So, asahan nyo, marami pa akong ituturo sa inyo. At abangan nyo pa yung susunod na parte na ito. Thank you so much. Ngayon lang muna. Hanggang dito na lang muna. Until then.